We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Salpukan ng garong at motorsiklo sa pool sa CCTV. Mga residente sa coastal area sa probinsya ng Aurora, pinag-iingat sa banta ng storm surge. 103 anyos na lola sa Calasiao, Pangasinan, kaya pang makipagsabayan sa pagsasayaw. At ritong ararawan o fried camarón, pinagkakakitaan ng mag-asawa sa Dingras, Ilocos Norte. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbagamalam, mayabagat panapon kapuso. Narito ng 1 North Central Luzon, atid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si CJ Torida. Mga kapuso, hinihinalang na biktima ng food poisoning dahil sa kinaing fresh lumpia ang nasa 26 na guro na dumalo sa isang seminar sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan City. May ulat si Joan Punsoy. 26 na guro ang nakaranas ng pagkahilo, pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagdurumi dahil umano sa kinaing fresh lumpia habang nasa seminar sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan City noong Biyernes. Dinala sila agad sa pinakamalapit na pagamutan. Ayon sa City Health Office, 21 sa kanila ang outpatient. Isa ang inadmit pero nakalabas din ng ospital matapos ang isang araw. At hindi naman na nagpadala sa pagamutan ng 4 dahil mild symptoms lang naman ang naranasan. Ayon sa DepEd, nasa 277 ang participants sa seminar. Naghahanda po kasi tayo sa implementasyon ng matatag curriculum. Ito nga po ay i-implement na po by the upcoming school year. Sa report ng ating SGOD chief ay 2 hours lang naman sila nanatili, ma'am, sa ospital at lumabas rin po sila kaagad po, ma'am. Sa ngayon, nasa maayos ng kalagayan ang mga guro. Kumuha rin ng sample ng fresh lumpia ang CHO upang masuri. Kasi pag ganung food poisoning, we have to determine yung common denominator. Kung ano yung food na nakain ng lahat. Under investigation pa rin, we're still waiting for the result nung pinatest namin na food sample. Inaalam na raw ng City Health Office ang provider ng fresh lumpia. Pinaalalahanan na rin daw ang mga naghanda ng pagkain kaugnay sa proper food handling. Wala pang pahayag ang pamunuan ng Schools Division Office ng Dagupan City. Mag-ingat tayo sa mga pagkain na prepare natin. Huwag natin hayaan na initan or under sa mataas na temperatura. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Nalunod sa ilog sa Calasiao, Pangasinan ang 13 anyos na dalagita. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Russell Simorio. Naghihinagpi sa mga kaanak ng 13 anyos na dalagita na si Jamila de Guzman na nalunod sa ilog na bahagi ng Barangay Poblasyon, Calasiao, Pangasinan. Umabot ng 2 oras ang naging search operation ng mga rescuer at ng mga residente dito sa bahagi ng ilog na konektado pa rin sa Marusay River. Ayon sa mga residente, dito sa bahaging ito ng ilog nakita si Jamila at aabot umano sa 10 feet ang lalim ng ilog. Kasi dyan, ang babaw. Siguro pag ng bata, pumunta sa malalim. Kaya yun ang siguro nangyari. Kwento ng kaanak, niyaya ng nakatatandang kapatid si Jamila na maligo sa ilog pero napunta raw ang biktima sa malalim na bahagi. Hindi raw agad nasaklolohan ng biktima dahil tumakbo at nagtago umano ang kanyang kapatid sa takot. Hindi man lang nagsakluro yung kuya niya, doon pa sa banda roon pa nagyaya ng sakluro na sabi niya, nalulunod si Jamila, sabi niya doon sa banda-banda doon, sa dulo pa. Kaya sana
sana doon na nagsigaw-sigaw na nasagi pa yung bata. Grade 6 pupil si Jamila at magtatapos na sana sa May 30. Gayunman, nagbabala ang MDRRMO sa mga residente ngayong dumadami ang mga naliligo sa ilog. Nalunod din sa dagat na bahagi ng barangay Dadalaquiten Norte, Sinait, Ilocos Sur ang 56 anyos na lalaki. Sa investigasyon, gumamit ng balsam biktima at nagdive, ngunit hindi na umahon dahilan para humingi ng saklolo ang mga nakakita. Ayon sa pulisya, nakainom ang biktima nang mangyari ang insidente. Russell Simorio, One North Central Luzon. Bagyong Aghon nakatawid na sa kalupaan at lumalayo na sa bansa. Ilang lugar sa Northern at Central Luzon nasa ilalim pa rin ng tropical cyclone wind signal dahil sa bagyo. Narito ang report. Patuloy na minomonitor ang Bagyong Aghon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat lumakas na bilang typhoon, nakatawid na sa landmass ang Bagyong Aghon at kasalukuyang lumalayo na sa bansa. Base sa 2 p.m. bulletin ng Pag-asa, ilang lugar pa rin ang nasa ilalim ng wind signals kasama ang southeastern portion ng Isabela at northern portion ng Aurora na nasa signal number 2. Signal number 1 naman sa northeastern at southern portion ng Isabela, eastern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Aurora, northern portion ng Quezon kasama ang Pulilio Islands, northwestern portion ng Camarines Norte at Calaguas Islands. Sa latest track ng Pag-asa, patuloy nitong babaybayin ang karagatan hanggang sa makalabas na ng par sa Miyerkules. Sa ngayon, nag-uumpisa ng hatakin ng bagyo ang hangin mula sa timog kanluran na kapag lumakas ay umpisa na rin ang pag-iral ng habagat. Sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, Abra, Apayao, Cagayan, Isabela, Quirino, Pampanga, Tarlac. Malalakas pa rin ang buhos ng ulan sa ilang lugar kaya maging handa pa rin. Bandang gabi, posibleng unti-unti nang mabawasan ng ulan habang lumalayo ang Bagyong Aghon. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa thunderstorms. Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Mga residente sa coastal areas sa probinsya ng Aurora, pinag-iingat sa banta ng storm surge dahil sa bagyo. Mula sa Aurora, nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, bagamat may mga naitalang minor landslide kahapon hanggang kagabi sa probinsya ng Aurora ay possible naman ang lahat ng kalsada base yan sa monitoring ng PDRRMO. Maghapong naranasan ang pabugso-bugsong hangin sa Baler, Aurora. Matataas ang alon sa baybayin. Nasinamantala ng ilang surfer. Sa kabila ng masamang panahon, marami pa ring turistang in-enjoy ang pagligo sa dagat. Tsaka baka ako hindi bumabagyo dito sa Baler. Kaya nagpunta pa rin kami, oo. Suspendido ang tourism activities sa mga baybayin sa probinsya habang nasa loob pa ng par ang Bagyong Aghon. Ipinapatupad din ang no sailing, no fishing at no swimming policy. Pero dahil sa layo ng pinanggalingan ng mga turista at manageable naman daw ang sitwasyon sa baybayin, ay pinayagan na rin silang maligo. Pero todo bantay sila ng mga lifeguard. Bukod sa Baler, kabilang sa tinutukan ng PDRRMO ang mga bayan sa Northern Aurora dahil sa banta ng storm surge. Medyo lumalaki na rin po yung mga alon dito. Kaya nagkaroon na rin po tayo ng mga advisory na medyo pinagbabawal na rin po yung mga any activity sa dagat po. Hanggang gabi, pakiramdam namin. Ay mahirap naman yung nakatulala ka lang tapos andyan ang lakas. Maliban sa mga minor landslide na naitala sa Dingalan at Baler, wala naman umanong pinsalang naitala sa probinsya ayon sa otoridad. Kung mahigit doon na naapektuhan ay ang mga mangingisda. Malaking epekto gawa ng hindi kami makapalaot. Umaasa lang kami sa dagat. Mahigit isang linggo nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisda dito sa bayan ng Baler. Bago pa man kasi maranasan ang epekto ni Bagyong Aghon ay mataas na ang alon sa baybayin. Sa ngayon, mananatili sa blue alert status ang buong Aurora dahil pa rin sa Bagyong Aghon. CJ, sa ngayon ay meron pa rin nakataas na gale warning sa baybayin ng Aurora. Kasabay niyan ay nakabantay at nakamonitor pa rin ng Philippine Coast Guard. Hindi pa rin kasi pinapayagan na pumalawat ang mga mangingisda kahit na unti-unti nang bumubuti ang lagay ng panahon dito sa probinsya ng Aurora. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.
Nakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan sa Pampanga nitong weekend dahil sa pananalasa ng bagyong Aghon. Sa Guagua, ilang parokyano ang stranded sa isang simbahan dahil sa malakas na buhos ng ulan. Mahirapan din ang transportasyon dahil sa lakas ng ulan. Sa City of San Fernando, binaha ang ilang kalsada. Sa bayan ng Macabebe, abot sa 2 talampakan ang taas ng baha sa barangay Telaksan. Binaha rin ang barangay Saplad David at Candelaria. Inilunsad sa barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan ang Dugong Bayani 2024 na programa ng lokal na pamahalaan. Kasabay ito ng isinagawang flag raising ceremony na ginanap sa covered court ng barangay. Kaisa ang Philippine Red Cross sa programa na layong tulungan ang mga residente ng bayan na nangangailangan ng dugo. Hinimok ng mga opisyal ang mga residente na makilahok sa mga susunod pang Dugong Bayani 2024 para sa layuning makasagip ng buhay. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Isa patay, 6 ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa San Fabian, Pangasinan. Insidente na hulikam. Nag-aalerto si Russell Simorio. Patay ang 20 anyos na lalaki matapos makasalpukan ng minamaneho niyang motorsiklo ang isang tricycle sa barangay Kayanga, San Fabian, Pangasinan. Ayon sa pulisya, papaliko ang tricycle para pumunta sa isang convenience store. Hindi raw ito napansin ng rider. Sugatan ng tricycle driver sa aksidente. Mabilis daw accordingly sa mga witness natin. Hindi natin masasabi na hindi siya nakainom. Malamang kasi nga hindi niya na control yung manibela. Sa pool sa CCTV, ang pagsalpok ng motorsiklo sa papatawid na garong sa National Highway ng Barangay Subol. Sugatan ng 4 na sakay ng garong at driver ng motorsiklo. Dinala sila sa ospital. Nakatakdang mag-usap sa pulisya ang mga sangkot sa aksidente. Sandamakmak na bote ng alak ang nagkalat sa bypass road ng Barangay Bonfal proper, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Karga ito ng delivery truck na naaksidente sa lugar. Ang ilang bystander, kanya-kanyang kuha sa mga alak. Merong sumalubong sa kanya sa harap niya doon sa bypass road, kaya medyo iniwas niya yung trailer truck na binamaneho niya. At medyo tumagilid ng konti kasi sharp curve kasi yun. Wala namang nasaktan sa aksidente. Paalala ng pulisya ang pag-iingat sa kalsada upang makaiwas sa disgrasya. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. 52 anyos na lalaki patay sa pamamaril sa Magsingal, Ilocos Sur. Nakatutok si Ivy Hernando. 4 na tama ng bala ang tumapos sa buhay ng 52 anyos na si Mario Jose Ronquillo alias Butchoy matapos pagbabarilin sa Barangay San Vicente, Magsingal, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, 2 lalaking sakay ng motorsiklo ang nakitang sumunod sa biktimang nakatricycle at pinagbabaril. Tumakas ang 2 sospek. Ngunit ayon sa pulisya, kahina-hinala ang pagtakas ng kasama ng biktima sa tricycle na sinasabing katiwala niya sa bukid. Tangay raw nito ang bag ng biktima. Nakikita nating motibo dito, ma'am, yung bag na gustong kunin ng anak po natin, yung kasama niya. Sabi po ng kamag-anak niya, meron po siyang dalang pera. At tapos yung mga mahalagang papeles po kasi galing po siya ng trabaho nun sa LTO. Tingin ng PNP, may sabuatan sa pagitan ng katiwala ng biktima na pinaghahanap pa rin at ang 2 sospek sa pamamaril. Tumanggi mabigay ng pahayag ang kinakasama ng biktima. Kasi latan, ni Papa Diyos pinatan, tati may amo, di apo, tinangyari na awang kami, di po na. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Sa puntong ito, mga kapuso, alamin natin ang supply at presyuhan ng iba't ibang karne sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Nakatutok doon live si Joan Punsoy. Joan?
CJ, pagdating nga sa presyohan ng karne dito sa Mangaldan Public Market, wala namang pagbabago nga sa presyo ng mga ito. Ayon na rin sa mga tendera, higit 2 months na raw na stable itong presyo, bagamat matumal nga itong bentahan. Umpisahan na natin ang presyohan sa karne ng kalabaw na nasa 390 pesos ang kada kilo. 420 pesos naman ang kada kilo ng baka. Ang buong manok nasa 200 pesos ang kada kilo. 340 pesos naman ang karne nga o laman nga ng baboy. Alam mo, CJ, makakaapekto rin sa posibleng pagtaas nga ng presyo ng mga karne itong mga farm inputs. Gaya na lamang nga ng patuka sa mga manok at feeds nga na kinakain ng mga baboy. Idagdag pa dyan na CJ, itong inaasahang pagtaas nga sa presyo ng ilang langis bukas, May 28. 40 cents per liter nga itong inaasahan na pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel. Samantala, ang kerosene naman ay 30 cents per liter. Ito ang inaasahang pagtaas sa presyo. Ayon na rin sa otoridad, inaasahan talaga na posibleng maapektuhan nga itong supply ng mga karne, especially nga itong mga kakatayin sa slaughterhouse kapag pumasok na itong panahon ng tag-ulan. Dahil alam naman natin dito nga sa Mangaldan, nanggagaling pa sa ibang rehiyon at probinsya nga itong supply ng karne at posibleng ang maapektuhan itong pag-transport ng mga kakatayin na dadalhin nga dito sa bayan dahil nga sa inaasahang mga pag-ulan. CJ. Maraming salamat, Joan Ponsoy. No face mask, no entry. Muling ipinatutupad sa mga tanggapan ng LGU sa Dagupan City dahil sa naitatalang mga kaso ng COVID-19. Sundan sa report. Muling ipinaskil ang no face mask, no entry sa mga pinto ng mga tanggapan sa Dagupan City LGU. Ipinatupad ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa mga opisina simula pa noong Biyernes, May 24. Ayon sa City Health Office, may mga naitatala na naman na kaso ng COVID-19 sa syudad. Kasi meron tayong mga cases ng COVID na nakita. Doon din sa data namin, dumadami din yung cases lately sa dati 0 cases na tayo or 1, 2 lang. Pero for the month of May, biglang meron tayong mga 12, 13 cases since May 1. So, medyo alarming in a way. Nakuha ang record mula sa mga pagamutan sa lungsod, kabila ang tala ng CHO. Hindi naman mandatory ang pagsusuot ng face mask sa lungsod ng Dagupan, bagamat hinihikayat din ito ng health authorities para maiwasan ang hawaan ng sakit. Vulnerable sector ang mga senior citizen, kaya isa sa mahigpit na nagpapatupad nito ang Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA. Pag punta mo dito, hindi ka papasukin pag wala kang face mask. Para protection po. Dahil sabi niya sa balita, lumalala na naman po yung protection din umano ang face mask para maiwasang maipasa ang mga sakit na dulot ng pabago-bagong panahon. Wala pang katiyakan kung hanggang kailan ang pagpapatupad ng pagsusuot ng face mask sa mga tanggapan ng Dagupan City LGU. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Daan-daang IT students ang lumuhog sa 2024 Department of Information and Communications Technology Regional Roadshow sa Lawag City, Ilocos Norte. Target ng DICT na madagdagan ng free Wi-Fi access points sa bansa. Prioridad daw ang mga paaralan, government offices at iba pang pampublikong lugar. Nakita ang pangangailangan sa strong Wi-Fi connectivity, lalo na sa blended learning. Binigyan diin sa roadshow ang cybersecurity at ICT literacy, competency development. Sa ngayon po kasi, marami tayong free Wi-Fi program lalo sa mga elementary schools. Ablan, Bayo, Burgos, Nagsurod, Paayas, Manalpak, San Isidro, etc. etc. Lola sa Calasiao, Pangasinan na nagdiwang ng ika-103 taong kaarawan. Abay, kaya pang makipagsabayan sa pagsasayaw. Narito ang report. Kung malakas ang balakang ng mga kabataan na humahataw sa dance floor, kayang-kaya rin yan ni Lola Josefa Milagros ng Barangay Nagsaing, Calasiao, Pangasinan na kamakailan lang ay nagdiwang ng kanyang ika-103 kaarawan. Talento niya raw ang pagsasayaw. Sa kanyang edad, mahina ng pandinig ni Lola Josefa pero matalas pa rin ang pananalita niya sa Ingles. Paboritong libangan kasi ng Super Lola ang magbasa ng libro. Well, my
daughter and son love me very much. Thank you for Lord. He gave me my long life. Thank you. May 23, 1921 ang ipanganak si Lola Milagros. Simple lang daw ang kanilang pamumuhay noon, kasama ang kanyang 10 anak. Pinasok niya ang iba't ibang trabaho, kagaya ng pagtatahi at pagsasaka. Kahit 72 anyos na si Mang Vicencio, ramdam pa rin niya ang kalinga ng centenarian niyang ina. Huwag mong sasabihin sa kanya na may sakit yung anak niya. Kasi kahit anong layo, pupunta niya. Ako nga pag sabihin nilalagnat ako doon sa bahay, aburido siya, pupunta siya doon. Sekreto raw ni Lolo Josefa Milagros sa pagkakaroon ng mahabang buhay, ang pagkain ng gulay, pag-inom ng vitamins at ang pagdarasal. Isang tagos sa pusong regalo naman ang handog ng mga apo ni Lola Josefa, ang matamis nilang halik. Birthday wish ko po sana is mas sumaba pa po yung buhay nila sa awa ng Diyos and good health po, na sana mas malakas pa po sila. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Benilde Lady Blazers naibulsa ang 3 sunod na kampyonato, 3-peat, sa NCAA Women's Volleyball Tournament. Narito ang report. Sa Women's Division, dinispatcha ng Benilde Lady Blazers ang Letran Lady Knights upang masungkit ang kanilang 3-peat championship crown. Inabot lamang din ng 3 sets ang laro, 25-18, 25-17 at 25-18. Hinirang na finals MVP si Gail Pascual habang si Cloan Mondoñedo naman ang season MVP. Muling tinanghal na kampyon ng NCAA Men's Volleyball Tournament ang Perpetual Altas matapos pataubin ang katunggaling EAC Generals sa 3 sets, 25-14, 25-22, 29-27. Ito ang pang-4 na sunod na kampyonato ng Perpetual Altas at pang-14 sa kabuuan. Ang koponan ng Altas ang winningest men's volleyball team sa kasaysayan ng NCAA. Tinanghal na MVP Finals si Jefferson Marapos at nakuha naman ni Louie Ramirez ang back-to-back season MVP. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagkaparada ang SUV sa Dagupan City na atrasan ng isang closed van. Insidente na hulikam. Silipin sa report. Sa kuha ng CCTV, makikita ang nakaparadang SUV sa gilid ng kalsada sa bahagi ng Barangay 4, Dagupan City. Makikita rin ang paglabas sa kalsada ng isang closed van. Umatras ang closed van para sana lumiko, pero naatrasan nito ang nakaparadang SUV. Tinakbuhan ng driver ng closed van ang insidente, pero nahuli sa tulong na rin ng CCTV. Akala niya walang tao, walang CCTV. Yan. Malaking tulong CCTV natin, nahuli natin yung nakatras na yan. Talagang hindi makapagsinungaling yung camera natin. Plate number, pangalan nung sasakyan, nakuha talaga yan. 29 ang nakakabit na CCTV unit sa barangay. Pero halos 20 lang dito ang gumagana matapos masirang iba dahil sa ulan, kulog at kidlat. Naglaan na raw ang barangay ng pondo para sa karagdagang CCTV unit na ilalagay sa mga pampubliko at matataong lugar para makuhanan lahat ng anggulo ng anumang insidente. I-provide yung mga yung mga high-end na camera na para makaiwas tayo sa konting ulan, konting kulog, masisira. Hindi lang daw ito para sa kapakanan ng mga residente kundi pati ang mga dayo sa barangay. Kung halimbawa may ginagawang masamang tao, ganyan, makikita mo kung nasa CCTV camera yun. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Pinasok ng mga kawatan ang Suyo National High School sa Dingras, Ilocos Norte. Tinangay ng mga magnanakaw ang 4 na hard drive, 2 laptop, 1 CPU at perang nagkakahalaga ng 6,000 piso. Kabilang din sa mga tinangay ang CCTV hard drive na naglalaman ng kopya ng lahat ng CCTV footage sa paaralan. Walang gwardiya sa paaralan nang mangyari ang pagnanakaw. Iniimbestigahan na ng PNP ang insidente. Wala bang pahayag ang pamunuan ng paaralan. Saan po natin na mag-iwan po ng mga mahalagang gamit sa mga naturang classrooms po natin, especially ngayon parating na po yung bakasyon.
Pangasinan LMP President naglabas ng pahayag kaugnay sa isang local official sa lalawigan na umano'y karelasyon ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Naritong report. Matapos ilink ang isang local chief executive mula Pangasinan sa Senate hearing kaugnay kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, dumistansya sa issue ang League of Municipalities of the Philippines Pangasinan Chapter. Ayon kay Lingayen Mayor Leopoldo Batawil na tumatayong presidente ng Liga, tungkulin niya na siguraduhing nagagampanan ng mga mayor ang kanilang responsibilidad sa LGU at hindi ang panghimasukan ang kanilang personal na buhay. So yun ang responsibilidad ko, to ensure that those mayors align their program of action doon sa ating national program of action. So about that particular sensitive relationship, that is a personal matter, which possibly yung concerned official may confirm or may deny. Giit pa ni Batawil, ni minsan ay hindi niya nakita ang mayor ng Bamban sa Pangasinan. Samantala, dumating naman sa Lingayen si National Intelligence Coordinating Agency o NICA Director General Ricardo De Leon para sa launching ng Pilipinas Bayang Banal Movement. Bilang isang ahensya na nagbabantay ng seguridad ng bansa, kinakailangan umanong palakasin ang espionage law sa Pilipinas para mamonitor ang mga dayuhang posibleng maging spy o banta sa seguridad. Alam niyo, pagtawag natin spy, all countries may mga ibang mga banyaga looking into the area. So hindi ko sinasabing wala. Yun ang obligasyon namin na i-detect namin yun. At kami ngayon nag-advocate ngayon ng palakasin yung batas ng anti-espionage law. CJ Torida, One North Central Luzon. Isang ipo-ipo o water spout ang nabuo pagkatapos makaranas ng thunderstorm sa barangay Kandating, Arayat, Pampanga. Ayon sa mga residente, nagsimula ang ipo-ipo pasado alas 12:30 ng tanghali kanina. Nabuo ito mula sa bahagi ng Pampanga River. Umabot sa 2 hanggang 3 minuto ang itinagal ng ipo-ipo na naminsala ng aabot 20 kabahayan. Natumba ang isang poste malapit sa barangay hall. Bunsod nito, nawala ng supply ng kuryente ang mga apektadong residente. Narito na ang Ratsyada Balita. Itinurn over ng Department of Health ang kauna-unahang sea ambulance ng Pagudpud, Ilocos Norte. Naglalaman ito ng medical equipment at emergency kits upang makapagbigay ng agarang pangunahing lunas sa mga pasyente sa baybayin at mga malalayong lugar. Nagkakahalaga ng halos 5 milyong piso ang bawat sea ambulance at nabili ito sa pamamagitan ng Health Facilities Enhancement Program o HFEP. Malaking tulong naman daw ang sea ambulance lalo na ngayong papalapit ang tag-ulan at La Nina. Sa Ilocos Norte, nagkaroon ng groundbreaking para sa battery-embedded solar farm sa poblasyon Nueva Era. Ayon sa Ilocos Norte Electric Cooperative, malaking tulong daw ang 29.952 megawatts solar farm sa pagpapababa ng presyo ng kuryente at pagbawas sa mga power interruptions sa lalawigan. Aabot sa 40 million kilowatt-hour ang maaaring ma-generate ng nasabing solar farm kada taon kapag sinimulan ng patakbuhin. Sa San Nicolas, Ilocos Norte, mahigit 100 amputees ang nabigyan ng libreng artificial leg ng isang non-government organization sa lalawigan sa pakikipagtulungan ng isang foundation sa India. Gawas sa bansang India ang mga prosthesis o artificial leg na ipinamamahagi sa mga beneficiary mula Ilocos Norte, Ilocos Sur at Abra. Labis naman ang pasasalamat ng mga nakatanggap ng artificial leg dahil makakatulong daw ito sa kanilang araw-araw na paglalakad, paggawa ng mga gawaing bahay at pagtatrabaho. Gab de Luna, One North Central Luzon. GMA Integrated News nagsagawa ng masterclass bilang paghahanda sa eleksyon 2025. Tinutukan niya ni Jasmine Gabriel Galban. Para mas mapalawak pa ang kaalaman sa eleksyon 2025, sumailalim sa GMA Masterclass Road to the 2025 Elections
ang mga mamamahayag at staff ng GMA Integrated News. Tinalakay ni COMELEC Chairman George Garcia ang overview ng eleksyon, voters education at nagkaroon din ng demonstration ng mga bagong automated counting machines. Ipinasubok din ng COMELEC ang pagboto gamit ang touchscreen na gagamitin sa pagboto ng mga OFW. Sa unang pagkakataon din, pwede na rin ang online voting sa registered Filipino voters abroad. Basta lang po constant monitoring, vigilance. Now, sa internet voting, naka-cloud siya pero at the same time meron siyang data center. Meron din siyang hard copy. The hard copies can always be used as basis of the results. Tinalakay naman ni UP Journalism Professor Dr. Rachel Tan kung paano ginagamit ang Artificial Intelligence o AI sa politika at eleksyon. Si GMA AVP for Legal, Attorney Jose Viner Ibarra, tinalakay ang election laws. Itinuro naman ni na GMA New Media AVP for Information Technology and Data Privacy, Rodel Arenas, at Social Media Manager Audrey Dumasian kung paano madidetect ang mga deepfake at online disinformation gamit ang iba't ibang tool sa Artificial Intelligence o AI detection. Para hindi maabuso ang social media, nagsumiti na raw ang COMELEC ng draft ng pag-amyenda sa provision ng Omnibus Election Code na layong ma-regulate ang paggamit ng social media ng mga kandidato sa campaign period. Pinag-iisipan na rin daw nila kung maaari nilang ipagbawal ang paggamit ng deepfakes. For example, pag nagsubmit sila sa amin ng dalawang social media accounts, any other account outside of the social media accounts either promoting or not promoting the candidacy, it should be removed by these platforms. Because technically that's campaigning. This is certainly not our first election coverage, but to a degree, we are marching into unfamiliar grounds because of how rapidly technology is evolving. Let today's masterclass strengthen our commitment to fulfilling our mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan by helping preserve the integrity of the polls and our democracy at large. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pagbebenta ng pritong ararawan o fried kamaro. Naimas na ito yan. Pinagkakakitaan ng mag-asawa sa Dingras, Ilocos Norte. Tunghayan sa ulat ni Gab de Luna. Pritong salagubang, pritong abaling. Ilan lang yan sa mga exotic na pagkaing patok sa Dingras, Ilocos Norte. Ngunit bukod dito, mayroon ding masarap na insektong ipinagmamalaki ng bayan na ginto raw ang presyo, ang kamaru o ararawan sa mga Ilocano. Isa itong mole cricket na karaniwang natatagpuan sa bukid tuwing tag-ulan. Bonding na raw ng mag-asawang Lizelle at Marcon ang manghuli ng exotic food hanggang sa naisipan itong gawing pagkakitaan. Doon kami sumasama sa mga nagkukuliglig, ma'am, sa Ilocano. Kaya doon, ma'am, doon namin natikman. Tapos nung ma'am, namin na ibenta, pumatok po siya. Nanindigan na namin yung pagbebenta ng exotic food. Hindi raw aakalain ng mag-asawa na ang pagbebenta ng exotic food ang magpapalago ng kanilang negosyo. Mula sa pagbebenta online hanggang sa magkaroon ng sariling tindahan. Wala pang kalahating kilo ng kamaru. Nagkakahalaga na ito ng 1,650 pesos. Maging ang mga anak ng mag-asawa, nakahiligan na rin ang pagkain ng exotic food. Masarap. Dinarayo pa raw ito ng mga balikbayan. Simple lang ang recipe. Igigisa ang bawang at kamaru sa kahahaluan ng seasoning, suka at asin. Makalipas ang ilang minuto, ready na ang pritong kamaru. Ararawan, the best exotic food of Ilocano. Crunchy, yummy. Gaya ng timpla ng mag-asawa sa pritong kamaru. Simple lang din daw ang sikreto ng mag-asawa sa pagnenegosyo. Pinakapuhunan talaga, tiyaga, pagsisikap at saka tiwala po sa Diyos. Kasama si Reynold Velasco, Gab de Luna, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po, si CJ Torida. Kami
ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.